Di ba, Weng, ang paniwala natin, ang korupsyon ay nasa lahat ng panig po ng pamahalaan. Ano? Hindi lang sa DPWH, Weng. Ngayon, lumalabas, di ba, kahapon sa National Irrigation Administration, Meron. ang Department of Health, ang Department of Health ay meron ding problema kinakaharap sa issue ng korupsyon, mga kapuso. Okay na ba siya? Nasa linya na natin, mga kapuso, si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Secretary Ted, good morning. Si Joel Sueng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Weng, at magandang umaga, Joel. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng DZBB. Opo, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. 2022 budget pa ito, no, Secretary? So, nung nakalipas na administrasyon pa itong nahabi, itong budget na ito na sinasabing merong kaugnayan, ang dami pala nito, Weng, 300 super health centers, no? 297 to be exact. 297. Ang budget, Secretary, is 12 to 20 million, ano ha? Medyo malaki ang budget pala dito. Gaano bang kalaki ang kabuang budget po nito sa 2022 budget, Secretary? Actually, nung nailabas yan sa 2022, ang budget niyan ay only 11.5 million. Okay. Pero nung unang tiningnan, yung dapat yun, tapos na yung Super Health Center, two floors, Super Health Center. Maliit lang naman kasi ang health center. Opo. Pero ang nangyari dyan, yung unang lupang binibigay ng local government ay hindi po pwedeng tayuan ng health center. So, hindi siya nakapasa. So, nilipat sa mas malaking lupa. Okay. Pero nung nilipat yung mas malaking lupa, nag-request naman yung local government na lakihan na yung gawin. So ang nangyari, yung isang pera para sa isa pang health center daan sa syudad na yan, ikinuha 10 million at dinagdag doon sa 10.5. Kaya naging 21.5 ang total. Pero nung kalaunan, nung itinayo, pinalaki nila. Hindi na health center, parang 5-story building na. 4 stories with the roof deck. So parang ospital na ito, Secretary, no? Parang ganon? Ikaw nagsabi niyan kasi ang budget niya po para sa health center. Pero wala akong super health center na 4 or 5 stories na ganyang kalaki. Hospital or infirmary meron. Pero sobrang laki. So yung biglang naiba. Opo. So yung 21.5 million na naibuhos na po doon sa dapat ay Super Health Center sa Marikina, yan yung pinapakita na may foundation. Nagkaroon ba ng problema doon sa funding doon, Secretary? Kasi considering na doble yung pondo, pero na doon pa rin tayo sa foundation because nilakihan yung project. Ganun po ba yon? Tama po. Oo. Minodify nila at nilakihan. Pero ang problema kasi pag hindi siya doon pagka-insertion kasi hindi dumadaan sa regional office for proper planning and so nabibigay na lang. Kami ngayon nasa batas na, nasa GAA, we have to implement. It's in the Government Appropriations Act. So the way to implement it, binigay namin sa local government, sa lokal na pamahalaan para sila magpatayo. So yun ang istorya noon. Parang tapos nung 2024, binigyan din namin ng additional funding para matapos kasi pangit nga naman yung fondasyon lang. Opo. Nagbigay kami, hindi ko lang maalala kung magkano in 2024. But in 2024, I signed an agreement with DPWH kasi nga sabi ko, ang daming mga nakatenggang project, hindi naman kami mga engineer, mga doktor at nurse. So sabi ko kay Secretary Bono, pwede ba kayo na lang gumawa ng mga health center ng mga lokal na pamahalaan? Kasi ganun na nangyayari dyan, Weng at saka Joel. No? They actually ilipat lang sa DP at para ma-implement. Or sila mismo in the LGU, sila mag-implement. Sila ang magbibidihingin lang yung pera. So, pero linawin lang natin, Secretary. No? Kasi binabanggit nyo, 2022 ito pinondohan at 21.5 million. Yes. Per ano ba yan? Per super health center? Tama ba, Secretary? Oo, actually, ang pondo namin pinakamalaki sa Super Health Center, malaki na yung 15 15 million. Nadoble lang yung sa Marikina, Secretary. Pinakamalaki Okay. na yun. So, ang tanong ko lang po, Secretary, 2022 budget po ito, nandiyan pa rin ba yung pondo? pinasa na namin sa LGU. So malamang nabayaran na yan kasi nilabel sa aming books as completed. Completed 1. Completed, pero may nakita ba kayo na kompletong Super Health Center, Secretary? Meron naman mga kompletong
built, since 2021, the DOH has built over 500 plus super health centers. And 44% naman ay natapos na at gumagana. Itong 297 yung hinanap ko na hindi pa gumagana, non-operational. Nagulat nga ako, akala ko complete dito kasi sinubmit sa akin as one of those completed. So I wanted to visit para maayos kung paano patakbuhin. Nagulantang ako kasi nga parang poste lang at saka foundation pa lang. Secretary, Taliksik pa tayo sa pinaka-mahabang istorya. Lumaki ng lumaki. Parang super health center na 5 stories. Tsaka so sinasabi ninyo parang ghost na rin po ito, Secretary, kasi may binabanggit kayo, poste lang eh. Ghost project na po ito, maituturing? Manananggal nga tinawag ko eh. Parang yung paanan may kalahati. May kalahati. Wala yung ibabaw eh. Wala yung ibabaw. Yung lang. Linawin lang natin. Yung sinasabi ni Secretary, tinutukoy niya yung Marikina Project. Marikina. Hindi yung totality ng 297. Pero doon sa 297, Secretary, linawin natin, meron po yung mga building, kulang ba sa equipment, kulang sa tao, kaya hindi gumagana, or walang building, mga ghost, hindi naman. Hindi naman. So, Okay. meron namang akala ko nga lahat ng completed ay natayo na. Kasi noong sa finance, nagpakita si Senator Sherwin Gatchalian ng about 4 or 5 super health centers. Tayo na, ang gaganda. Pero hindi operational. Kaya nga ako sabi ko, bisitahin nga natin itong mga completed na non-operational para malaman ko kung paano patakbuhin. Ang objective ko, Weng and Joey, is mapatakbo siya kasi kailangan ng bayan natin ng mga super health centers. So ang gusto ko lang, makita itong mga pinondohan ng national government at hindi pa tumatakbo. Madaming pwedeng gawin para mapatakbo siya. Paano po? Anong gagawin Secretary ng DOH ngayon na natuklasan natin na kumpirma na 297 dapat ay super health centers ang hindi po gumagana? Paano po yung problema sa kawalan ng equipment, kawalan po ng tauhan? So yung equipment, pwede namin pondohan yan at bigyan ng equipment. Yung tauhan, kaming tinatawag na National Health Workforce Support System. Pwede namin mag-deploy ng doktor, kami na magsusweldo. Pwede rin naman ipasa sa amin at kami ng Department of Health ang magpapatakbo. I-convert yan narinig yung bukas center, bagong urgent care bukas, and our ambulatory services center. Pwede rin public-private partnership yan because meron na tayong PhilHealth program na yakap para sa primary care at gamot package para sa primary care. So ang feeling ko, may kakasa sa atin ng mga private sector, papatakbuhin lamang ng sweldo ng doktor at nurse at kukunin na lang yung kita ng PhilHealth reimbursement sa mga pasyenteng tingin. So may mga nagtanong na nga sa akin kahapon nung narinig sa news na isa sa susunod ko ay public-private partnership. So may mga interested na private sector to help LGUs. So pwedeng gawin na solusyon na yun. Napaka-pressing ng issue po sa health, Secretary. Ngayong medyo mahal ang magpagamot, Weng, di ba? Totoo yan. So ang yung mga super health center na yun, Secretary, sana maging operational the soonest possible time. May mga sa akin meron isang nag-message sa akin, may tinayong super health center dun sa lugar nila at malaking tulong daw talaga. Napaka X-ray, may ultrasound, may laboratory. So malaking tulong, hindi na sila nakikipagsiksikan sa malaking ospital. So kung mapatakbo lang na laking tulong yan. Opo. Would this be safe to say na sa 2026 magiging operational na po yung mga natuklasan po natin mga super health centers na yan? Lalo na yung mga walang tao, yung mga walang equipment, meron ng building, Weng, pero wala namang magpapatakbo. Pwede ba natin sabihin, 2026, Secretary, pwede na natin itong paganahin? Yan ang aking ambisyon, no? Mapagana lahat ng 297 na health centers kung completed na. At kung any methodology, no? Kung pwede nga, yung isang solusyon sa norte, yung USEC, sabi niya, yung ginawa niya, may nakita siyang tapos, ayaw patakbuhin ng LGU. Sabi niya, paalisin mo na doon sa lumang barangay health station yung municipal health officer, ilipat na natin sa bago. Tapos gawin natin yung isang animal bite treatment center or some kind of other center
para makatulong lalo sa mga mamamayan. So maraming solusyon. Hindi lang yung tatlong sinabi. Ano po ba ang... Secretary, ano po ba ang operasyon ng Super Health Center? Magiging 24 hours ba yan? 24 hours may tao na nurse, may doctor, para talaga close to the community, so madaling lapitan ng tao. Hindi yung mga cases na hindi kailangang emergency na may surgery, health center ka muna, hindi ka kailangang mag-ospital, hindi ba? So dapat ba yan may tao na 24 hours, Secretary? Hindi naman siya open 24 hours, office hours lang siya. Usually may doctor, may nurse, rural health nurse, may midwife, mayroong nutrition, may barangay health workers na mga tumutulong. May libreng malaking gamot. Access talaga. Kasi nga, kung hindi mo kailangan pumunta ospital, doon lang makakakuha ka na ng consultation sa ating mga doktor. Lalo na kung malayo ka sa regional hospital ng DOH, ang laking tulong niya mga... And malaki rin ang nagastos natin. Kung binibilang ko, lagay mo na sa 10 million per Super Health Center, 2.9 billion yan, yung 297. Almost 3 billion yan. Nakatenga yung pera. Pwede ko rin gamitin yung pera na yun sa zero balance billing sana para sa mga serbisyong libre sa ating mga DOH hospital, para sa gamot, para sa implant, and iba pang kailangan. Ang guarantee po... Nangihikayang ako bilang doktor. Opo, ang guarantee po ninyo, Secretary, ang guarantee po ninyo ay mapopondohan ito, kayang pondohan ng Department of Health? Well, ang nagbibigay naman ng pondo sa atin ay DBM. So, hindi ko kaya pondohan lahat ng 297. Okay. Pero pwede natin tingnan kung anong mga kulang nila. Basta tutulong ang DOH. Kasi ang Super Health Center, ang nagpapatakbo po, hindi Department of Health. Yes. Para malinawan mga tao. Ang Super Health Center, request po yan ng local government unit, yung either city or municipality, sila po ang nagpapatakbo ng health center. Ang DOH, tumutulong lang. Parang yung suporta lang namin yan, yung grant money, hinihingi namin, nilalagay yan sa tinatawag na Health Facilities Enhancement Program, or HPEP, nasa budget namin yan. So hinihingi ko sa, ang proseso niyan, yung LGU, hihingin sa regional director ko. I-study nila, aralin nila, kung maganda yung program, ipapasok yan sa aming NEP, yung National Expenditure Program, at ipopropose namin sa budget for the following year. So ito, 2022 lumabas, sa 2021 pa pinlano yan. Okay, siguro hanap pa tayo ng pagkakataon para mas malawig na mapag-usapan ito, Secretary. But in the meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka, and magandang umaga po sa inyo. Malaking trabaho ito, Secretary. Good luck po. Good luck. Maraming salamat. Thank you. Salamat, si sir. Secretary Teodoro Herbosa ng Department of Health, mga kapuso. Sa Double B! Ayun, malaki... Hilingan, walang pinoproblema.